Hey guys, what is up? This is Rai and welcome to another video. It's been a while since gumawa ako ng ganitong klaseng video, just a sit-down vlog discussing something na related naman do sa usual topics ng videos ko. Pero kumbaga parang parang yung dati kong ginagawa, yung Ask Rai. So I answer a question or a bunch of questions. Pero this time, itong question na to is hindi directly sa akin tinanong, but a question that was thrown out sa 721 Squad. Ito yung Facebook community ni Carlo Ople. So I'll just read something. This is a topic. Ano ba yun? Ano yung term? Parang tale as old as time. Medyo napakatagal ng topic nito, napaka-luma na, gasgas na, pero one way or the other, lumalabas pa rin sa mga discussion to, sa mga threads to. So, yung tanong, sabi niya, healthy discussion lang po. May mga gumagamit ba ng UA pair dito? UA is unauthorized authentic, or ito yung mga high quality fakes. Mga peking sapatos na maganda yung kalidad, mataas yung kalidad. May mga nakikita din kasi ako na mas maganda pa yung ibang gawa ng UA pair kesa sa legit pair. Okay, so that can be argued. Ako din, meron ako mga kilala na nagsasabi na may mga UA pair na sobrang panalo ng quality. May mga, yung for example, yung Panda Dunks, sobrang nag-decline yung quality niya throughout the batches of re-release. Pero yung UA pair daw, allegedly, mas maganda pa raw. Katulad na din nung isang vlog ni BBC or Big Boy Cheng. Hindi ko napanood kung anong vlog yung sinasabi niya, pero kung may gumagamit sa inyo tapos may nagtanong sa inyo, sinasabi nyo ba na UA pair ang gamit nyo o hindi? So may mga answers naman agad. Tingnan natin kung may laugh react. I'm thankful na walang laugh react or angry react dito sa mga reactions. Pero sa tingin ko, kaya rin ganun, medyo konti reaction parang 20 reactions lang. And this was posted almost 2 days ago. So sa tingin ko, marami ng sawa pag-usapan to, kaya hindi na nila pinapansin. Which is also a good thing na yung mga ibang tao, pinapalampas na lang kesa pumatol pa. So yung mga sagot dyan, ako yung pangatlong nag-comment. So ito parang i-echo ko lang yung comment ko rito. Okay. As much as possible, iniiwasan natin pag-usapan ang mga fake shoes dito sa 721 Squad. Pero sige, here's my personal take. So, I emphasize na personal take yun, hindi yun vision ng 721. Obviously, hindi vision ni Carlo Ople yun. That's my personal take. If may gumagamit man dito ng peke, wala dapat may pakialam. Wala dapat pakialamanan. Hindi kailangan tanungin yung tao kung legit yung suot niya. The same way, hindi rin kailangan i-announce sa mundo na peke ang suot. Suotin lang ang trip while living within your means. Para sa mga wala masyadong budget like me, pwede kayong bumili ng pairs, unang-una, sa outlets. Ito yung mga Nike outlet, Adidas outlets. So, may mga pairs doon na umaabot sa Nike outlets, Air Max, Air Force One siguro some Jordan pairs. Sa Adidas naman, yung mga Forum. Meron din namang other less popular brands. Ito yung parang ginagamit ko, I'm rocking Reebok pairs. So, not necessarily mas mura, pero since hindi siya sought after, medyo malayo ako sa hype. Okay, so less popular brands na mas mababa ang price points, or yung mga nilalabas na mga local brands na mas mura pero same vibe as the more expensive ones. I'm talking about, alam nyo na agad, the 100%, si Label Shoes, at kung sino pa yung mga local brands na naglalabas ng mga sapatos nila na inspired, or bahala kayo kung gusto nyo gamitin, na copied from other sneakers from popular brands. So yung mga mukhang Jordan, mukhang SBs, si World Balance, sinasabi nila may mga
nilalabas na mukhang Puma, mukhang New Balance, ano pa, mukhang Converse, mukhang Vans. So, yun. You can also settle for that. Iba yung brand, local brands pa yun. You are literally supporting Filipino-owned businesses while rocking the same vibe as the popular sneakers. If ang type nyo naman are fake sneakers, hindi ako agree personally, pero wala naman kayo dapat pake sa opinion ko, so go lang. Kunwari nilabas yung bagong colorway ng Jordan 1 Travis Scott Low, gusto nyo bumili nun kasi sigurado hindi kayo makakabili ng legit sneakers, go lang. Hindi ako agree, kumbaga kung hihingin yung opinion ko, ibibigay ko, pero hindi ko ipagdidiinan sa inyo. Kayo pa rin ang bahala, pera nyo pa rin, buhay nyo pa rin yan. Morality wise, hindi ako magdidictate, okay? Hindi nyo ako boss, hindi nyo ako tatay, and kahit naman siguro tatay nyo, hindi nyo susundin pagdating sa ganun. Sasablay lang ito kung gagamitin na as panloloko sa kapwa. So, paano ba nagiging panloloko sa kapwa yun? Okay, yung as simple lang as sasabihin mo lang na, oh, legit yung sneakers ko, nabili sa reseller. Sabihin nyo, nabili ko kay aftermarket to, kahit hindi naman. Tapos fake yung sneakers nyo. Masama yun. Kasi, mangyayari kapag eventually it was found out na fake yung sapatos ninyo, isang uri ng panloloko yun. Huwag nyong sasabihin, huwag yung i-claim na legit kung hindi naman. Like I said kanina, hindi nyo kailangan ipagsigawan yun. And for me, hindi rin kailangan tinatanong. So, pag tinanong sa inyo, para din sa akin, hindi nyo kailangan sagutin. Okay? Ano pa yung uri ng panloloko? Of course, ito yung pinaka-obvious, pinaka-masama para sa akin. Yung ibebenta ninyo siya as legit pair. Yung meron kayong OEM or UA na pair of, let's say, Yeezy 350 Beluga. Pero UA yung sa inyo. Sobrang ganda ng quality siguro. Sobrang lapit niya sa legit. Pero ibebenta nyo ng presyong legit. Or sasabihin nyo, legit to. Benta ko sa'yo ng SRP lang. Masama yun kapatid. Huwag mong gawin yun. Ano pa? Siguro ito medyo for me, hindi ganun ka big deal. Pero medyo unfair din, kunwari, you are rocking fake sneakers, portraying it as legit. Tapos dahil doon, mag-gain kayo tuloy ng notoriety sa social media. Mag-gain kayo ng followers, mag-gain kayo ng brand deals because of that. For me, hindi siya fair. Therefore, kung ako tatanungin, sana iwasan din natin gawin yun. Kunwari, meron akong fake pair of Jordan 1 Lost and Found. Meron akong Jordan 1 Lost and Found. Ngayon, gusto kong magpapansin kunwari sa Atmos Philippines. Yan, Atmos Philippines. So, papost ako ngayon ng mga magagandang photos tsaka reels rocking my Jordan 1 Lost and Found na fake. Of course, sa picture, sa reel siguro, hindi yun makikita na fake, hindi siya makapansin. Medyo may intent to deceive people. So, kapag nakakuha ako ng kunwari sponsorship, di ko alam if they do such things, no, si Atmos. Pero baka kuha ko ng sponsorship from them because of that post. Parang medyo hindi ko deserve. O ako hindi ko siya deserve. So, yun, isa yun sa mga nakikita ko na so sablay lang yung pagsuot ng fake sneakers. Pero kung gagamitin mo lang siya dahil gusto mo, dahil pang araw-araw mo, dahil gusto mong pumorma, gusto mong sumabay sa mga kaibigan mo, gusto mong sumabay sa mga pina-follow mo sa social media, by all means, gawin mo lang, basta siguraduhin mo lang na you are fair towards other people, towards the people around you. So, yun lang. Yun lang naman. That's just one question. Gusto ko lang i-expound yung kinoment ko ron. How about you guys? Ano yung take nyo dito sa usapin na ito? Leave your comments down below. Kahit
tungkol dun sa actual question na sinagot ko or tungkol dun sa mga points na binigay ko. Comment down your opinions down below. And like nyo na rin yung video para naman hindi sayang yung panonood nyo. Tapos subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. This is Rai. Thank you.